What he just did? Di makapaniwalang pahayag ni Nicole pagkatapos mahimasmasan sa ginawa ni Clyden kay Shaina. Ayon, umalis. Pinuntahan si Samantha. Patay mali siyang pahayag ni Shaina habang nararamdaman pa ang pag-iinit ng mukha. Did I just saw him kiss you? Sad pa nito na hindi pa rin makapaniwala. No, ilusyon mo lang yon. Pilong pahayag ni Shaina habang kinukuha ang kanilang mga abubot. Just like that? Bulalas pa nito. Nicole, you're overacting. Tara na. Uwi na tayo sa suite mo? Untag niya rito. Why did you do that? Tell me the truth. May feelings na ba si kuya sa'yo? Si Nicole at sarkasikong tinawanan na Shaina to. I don't know. Ano malay ko sa feelings ng kuya mo? Tsaka ayokong alamin, no? Turan niya kung keti niya inaasahan ang pagkurot ni Nicole sa kanyang tagiliran. Gaga, pumayag kang basta ka nilang niya hinahalikan? Sumbat nito at napangiwi sa Shaina sa ginawa nito. Diyos por santo naman, kiss lang yun. Hindi ko ikamamatay. Tsaka asawa ko naman yun ah. Pil yung turan niya kaya di na naman siya nakiilag sa kurot nito. Di siya aware na conservative masyadong matalik na kaibigan. How much more kung malaman itong may nangyari na sa kanila ng kapatid at hindi lang once, kundi many times. Sa isiping yon, bigla sa siya inang napangiti sa harap nito. At tuwang-tuwa ka pa. Bibigyan na naman sana niya ng kurot nito ni todo ilag na siya sa mga kamay nito. Ano ka ba? Namumuro ka na talaga sa akin ha? Talagang ayaw na ayaw mo ako maging sister-in-law ha? Birong pahayag niya rito at sumimangot yon. May ibang mahal si kuya. Kita mo nga? Kontring drama lang ni Samantha, umaalis ka agad. Bigla ang panlulumo ni Nicole. Hey, relax. I won't harm your brother. He's free as a bird. Masakit man sa kanyang kalooban pero mas pinili niyang biruin to. Paano ka? I'm alright. Ano ka ba? I'm just in love with your super rich CEO brother pero wala siyang responsibilidad sa akin. Get that, huh? Tinapik-tapik niya ang balikat ng kaibigan kahit ngumiti na rin habang naiiling sa kanya mga sinasabi. Pagdating nila sa suite ni Nicole, sinalampak nila mga katawan sa malambot na sofa. Maghapon silang nasa labas kung kahit ramdam ng bawat isa ang pananakit ng katawan, lalo na ang kanilang mga paa. So exhausted. Gusto ko nang magbabad sa maligamgam na tubig. Saad ni Nicole na biglang tumayo sa pagkakasalampak sa tinong silid. Pagbalik nito, may dala na siyang damit at ipinatong sa kanyang katawan. Magsha-shower ka na, baka makatulugan mong pagkakahiga dyan. Saad nito. Doon lang ko sa suite namin, baka darating na rin si Clyden. Pahayag na siya ina dito. Baka bukas sumakalawa na yung darating. May post si Samantha sa kanyang social media account, he's with Kuya right now. Si Nicole na ibinalandra pa sa kanyang mukha ang sweet na larawan ni na Clyden at Samantha. Di na ni Shaina binasa ang caption dahil sa nakita pa lang na larawan, hating-hati na sa maliliit na piraso ang kanyang puso. Ah, okay. I'll go ahead at nang makatulog na. I'm so tired too. Kunway bumalik ko siya sa pagkakahiga sa sofa. Bit-bit ang damit na binigay ni Nicole at tinungko ang silid nito para maligo. May sinasabi pa si Nicole pero tinakpan niya ang kanyang tenga at saka dali-dali pumasok sa banyo. Tinutok niya ang mukha sa gripo at doon nilunod ang nooy nag-uunahang mga luha. Nang mahimasmasan, tinanggal ang mga damit. Tinutok naman sa shower ang buong katawan. Uwi na ako sa Australia bukas. May emergency meeting sa company and I need to be there. Pahayag ni Nicole kay Shaina nang bumalik sa kinaupo ang sofa. Bigla si Shainang nalungkot sa tinura nito. Ikaw, kung gusto mong sumama sa akin, then dadaanan ka na lang ni kuya doon pag uwi ninyo. Patuloy nito. Nakakaya naman sa kuya mo. Magkasama kaming dumating dito pagtapos iiwan ko siya. Di naman magandang ganon, mahabang pahayag niya sa kaibigan. Tumango-tango naman iyon. I wanted to stay longer at makasama ka pero urgent naman ang meeting namin. I understand. Sa susunod naman, o di kaya, umuwi ka na or mag for good na sa Pinas? Turan niya rito, ngunit nagkibit iyon. Papunta pa lamang tayo sa Korea next time. Imi-meet natin sa Liminho. Wika ni Nicole at kulang na nang humagalpak sa Shaina ng tawa sa tinura nito. Seryoso? Di makapaniwalang pahayag niya rito. Yeah, I will contact his manager para exclusive niya tayong i-date. Excited na turan ng kaharap at di na napigilan ng tumawa. At bakit ka tumatawa, Aber? Nakataas ang kilay na saad ni Nicole sa reaksyon niya. Gagawin mo talaga yon? Yes, I mean it. Uwi ka na lang sa Pilipinas, ipapakilala ko sa iyong kaibigan ko. Mas gwapo pa kay Lee Min-ho mo. Wika na Shaina at mas lalong tumaas ang kilay nito. Korean? Filipino but he looks like one? Actor? No, he's a doctor.
I don't like doctors. Ha? Bakit? Ayoko sa may kahati ng oras eh. Baka ora-orada layasan niya ako dahil kailangan pumunta ng ospital. Anong specialization niya? Surgeon. Hay nako. Paano kung nagla-lovemaking kami tas biglang may ooperahan, di iiwan niya ako sa ere? Pahayag ulit ni Nicole kaya hindi na siya napigilan ang malakas na pagtawa dahil sa mga hirit ito sa kanya. Alam mo, Nicole, mag-asawa ka na lang ang tambay para tambayan ka lang niya maghapon magdamag. Pabirong pahayag niya rito habang tawang-tawa. You're making fun of me. Nakasimangot si Nicole. Paano? Ang lalabo naman kasi ng gusto mo. Bakit ikaw? At least, abot kamay ko lang ang kuya mo. Pabiro niyang pahayag na pinagalaw ang kanyang kilay kaya di napigilan ng kaharap na tumawa. Nag-decide ang dalawa na sa kwarto na lang nila ipagpapatuloy ang kanilang daldalan. Nag-uunhan pa silang nag-drive sa malambot na kama at nagkatawanan pagkatapos. Papapikit na ang mata ni Shaina nang bigla tumunog ang telepono sa kinalalagyan nilang suite. Since si Nicole ang nakapangalan sa suite, hinayaan niyang ito ang bumangon at sumagot dito. Naramdaman pa niya na lumabas iyon sa kwarto at narinig pa niya na bumukas ang pinto. Dahil sa pagod, hindi niya yon inintindi bagkus pumesto na siya para sa kanyang pagtulog. Sa pagkakataong yon, parang gusto niyang kunin sa bag ang cellphone dahil bigla'y naalala niya si Clyden. Iniisip kung sang part ng France naroon ang asawa ngayon. Sigurado namang magiging masaya yon dahil kasama si Samantha. Ang tanong, uuwi pa kaya ito ulit sa suite nila? Baka hindi na dahil siguradong nasa hotel na rin sila ni Samantha. Sana all parang Samantha. Kahit saang lupalop ng lupa, sinusundan ng isang Clyden Villacorta. Sana all maganda. Sana all mahal. Pagbalik ni Nicole sa silid ay nagkunwari na nga siyang tulog. Nagse-self-pity siya sa baka pipiyok siya kung makikipag-usap pa siya dito. Shaina was in a deep sleep nang bigla dumating naman si Clyden. Tumawag ang receptionist sa suite ni Nicole informing na meron itong bisita. In her dreams, pinapasok ni Nicole ang kapatid and after a while, nagkaroon ng diskusyon ng dalawa bago pumasok si Nicole sa kanilang room. Very curious si Shaina kung anong ginagawa ni Clyden sa labas. She wanted to go out kaso nakapamewang si Nicole sa kanyang daraanan. Tinulak daw niya ang kaibigan ng malakas to the point na napasubsob silang dalawa sa sahig kung kaya bigla siyang nagising mula sa pagtulog. Para din kasi siyang nahuhulog sa kama kung kaya't minurot din niya kaagad ang mga mata. Agad na namang chinek si Nicole. Napahinga siya na malalim na makita, mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Napailing na lamang siya sa kanyang panaginip. Hanggang sa pagtulog talaga, si Clyden pa rin ang laman ng kanyang panaginip. Tiningnan niya ang alarm clock sa side table. Magte-10 pa lang pala ng gabi. Ibig sabihin, maaga siya nakatulog dahil sa pagod ng maghapong nasa labas. She tried to get back to sleep pero ayaw siyang lapuan agad ng antok. Ninabuti niyang bumangon, parang gusto niyang uminom ng malamig na tubig kung kaya't lumabas siya ng kwarto para pumunta sa kitchen. She's in her way na makitang may naka-open na laptop sa ibabaw ng table sa living room. Inikot ng kanyang mga mata ang buong sala and at the right sofa ay may mahabang taong pinagkasyang sarili sa hindi masyadong kahabaan na upuan. Nakapatong isang braso sa may parteng mata ng kanyang mukha. Even so, nakatalikod man o takip ang buong mukha nito, kilala ni Shaina kung sino iyon. Saglit pa itong nakaidlip, siguro dahil nakailaw pa ang laptop nito. Ibig sabihin napahanga lang to ng konti. Then, get back to his laptop. Naalala niya ang kanyang panaginip. Totoo pala yun. Kung anong oras ito dumating, hindi niya rin matansya. Around 7 siya natutulog so between 8 and 9 si Clyden dumating. Bakit ang bilis naman niyang umalis? Sa piling ni Samantha, nag-away ba sila? Akala nga niya sa susunod na araw pa niya ito nakikita at mag-iisa na siya kapag nakaalis na si Nicole bukas. O di kaya narito siya dahil nga uuwi na ang kapatid bukas at gusto rin tong makasama. Whatever it is, she's happy. Masaya siyang nasa paligid lang si Clyden kahit na wala naman tong ginagawang kinakikilig niya. Napailing sa Shaina sa sarili bago pumasok ulit sa kwarto ni Nicole. Kinuha ang isang makapal na kumot at bumalik sa kinaroroonan ni Clyden. Nasa 5 degrees ang kasalukuyang temperature sa Paris. Hindi lang masyadong nararamdaman dahil naka-heater ang suite na kinaroroonan nila. Magkaganon pa man, maingat niyang ipinatong kay Clyden ang kumot.
Dahan-dang inayos yon para matapan ang ilang parte ng katawan nito para mas warm at mahimbing ang pagdulog. Ingat na ingat siya sa pag-aayos sa may dibdib nito nang bigla siya nitong hawakan sa kamay. Akala siguro nito ay mamamatay tao siya kung kaya't napakahigpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Pakiwari naman ni Shaina ay lumukso palabas ang puso niya sa pagkabigla kung kaya't halos atakihin siya sa puso sa ginawa nito. Sorry, inayos ko lang kumot mo. I don't mean to wake you up. Kanda-utal niyang pahayag. Bukod kasi sa sobrang pagkabigla ay nag-aalala siya na naistorbo niya ang pagtulog nito. Unti-unti namang lumuwang ang pagkakahawak ni Clyden sa kanyang kamay. Ngunit bigla naman siya nitong hinila kung kaya payakap siyang bumagsak sa katawan nito. Ay, ano ka ba? Turan niya sa ginawa nito, lalo't inayos itong pagkakahiga nila sa sofa. Ang ipinagtataka ni Shaina, bakit kasya silang dalawa sa makitid niyang sofa? That brat. Ayaw niya na tumabi ako sa'yo. Ayaw niyang may tumabi sa'yo, sentimiento ni Clyden sa kapatid kaya't lihim siyang natawa dito. At sa naman kasi siya mahihiga, aber. Tsaka sweet niya ito. Nakikisiksik lang tayo, pahayag niya. Ewan pag nga kung bakit feel na feel niya ang pagkakayakap sa asawa. Sinabi ko naman, uwi na tayo sa suite natin. Kaya siya tulog ka na daw. Ang dami niyang sinasabi. Reklamo pa rin ito sa kapatid. Napailing na lang sa Shaina sa reaksyon ni Clyden, kasabay ng paghilig sa dibdib nito. Who cares? She like it that way at nag-e-enjoy siya na nakahilig siya sa katawan nito. Inaway ka ba niya? Wala sa sariling tanong niya. I mean, ang bilis naman ng pagkikita ninyo. Akala ko nga sa sunod na araw ko pababalik eh. Sinabi ko naman, hindi ako magtatagal kanina. Pero ang bilis naman, di ba si Samantha yun? And so, hindi siya magagalit na hindi mo siya masasamahan ng matagal? Tura ni Shaina dito, ngunit nagkibit iyon. Inangat niya ang mukha para makita ang reaksyon nito, pero tiningnan lamang siya nito. She's busy, at di naman siyang pinuntahan ko dito. Nagkataon lang na meron siyang shoot dito. Pahayag ni Clyden sa nagtatanong niyang mukha. Oh, okay. Saad niyang tumango-tango. Kakaiba din ang relasyon ng dalawang ito. Kung trabaho, trabaho pala. Kahit nasa isang lugar na sila, yun pa rin ang priority ng isa't isa. No wonder they're both successful in their chosen career. I'm sorry, I don't mean to disturb your sleep. Wika na Shaina dito. I'm not sleeping actually. Huminga lang ako while waiting for my virtual meeting. Late night na. May meeting ka pa? Di makapaniwalang turan niya. Philippine time, baby. Nakangising sagot ni Clyden. Natampal ni Shaina ang noo. How could she forget na wala sila sa Pilipinas? Agad siyang umalis sa pagkakahilig niya sa asawa. Naka-coat and tie pa ito. Baka malukot ang damit nito. Nagtatanong man ang mukha ng asawa ngunit umayos na ito sa pagkakaupo. You want coffee? Sa halip, tanong na Shaina dito. Yes, please. Wika ni Clyden. Inayos niya ang sarili kasunod ng alarm ng laptop. Okay, no cream, no sugar. Saad niya bago tinungo ang kitchen. Narinig pa niyang napalatak ng tawang asawa sa kanyang tinuran. Pagbalik ni Shaina sa kinaroroonan ni Clyden, nakaharap na ito sa kanyang laptop. Hudyat na nagsisimula ng hinihintay nitong meeting. Tahimik niyang ipinatong sa table ang tinemplang kape at saka sumay niya sa asawa. Napupunta na siya sa room ni Nicole para hindi na siya makaistorbo dito. Ngunit bigla itong tumayo at hinawakan siya sa braso. Pinindot pa nga nito ang microphone sa laptop, saka siya hinarap. It's just a quick meeting. You can sit here if you want. Wika ni Clyden. Pinindot pa nito ang microphone sa laptop, saka siya hinarap. It's just a quick meeting. I'll stay at the sofa, just go ahead. Wika ni Shaina. Para kasing gusto ng asawa na naroon siya para may kasama. Thank you for the coffee. Nakangiting saad nito. He's so cute at nahahawa siya sa pagkakangiti nito. Espesyal yan, only for special person, like you. Birong pahayag niya at napalatak yon ng tawa bago siya kinabig. Hinila papalapit sa katawan nito. Naramdaman pa ni Shaina ang munting halik na ginawad sa kanyang ulo the moment na napayakap siya rito. Mula sa pagkakayakap ni Clyden, inangat nito ang kanyang mukha sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang baba. Napanunok na siya na magtama ang kanilang mata, ngunit unti-unti nang pinikit ang mga mata nang dahan-dahan ng dumampi ang mga labi nito sa kanya. Shaina felt ecstatic. First time niyang halikan ng ganon ka-passionate and gentle ng asawa at sobrang nabibingi siya sa napakalakas sa tibok ng kanyang puso. Stay around, okay?
Saad ni Clyden nang pakawalan nito ang kanyang labi. Mula sa pagkakapikit, bigla iminulat ni Shaina ang mga mata. Nag-init pa ang mukha dahil nakatunghay ito sa kanya. Sa sofa lang ako. Mabilis niyang pahayag, tsaka parang robot na tumalikod dahil sa naramdamang pagkapahiya. Umupo siya sa sofa samantalang humarap na rin ulit si Clyden sa kanyang laptop. Tinapunan pa siya nito ng tingin bago tinuon ang atensyon sa kanyang meeting. Kinuha rin na Shaina ang cellphone sa kanyang bag. Binuksan niya ito ngunit hindi niya inopen ang kanyang net. Maglalaro lamang siya. Ayaw pa niyang makasagap ng kung anong balita mula sa SOCMED. Nang maboard siya sa nilalaro, inayos niya ang sarili sa pagkakahiga sa sofa. Mukhang matatagalan pa ang meeting ng asawa dahil napakaseryoso nito habang nakaharap sa laptop. Imbes na ipagpatuloy ang paglalaro, nakinig na lamang sa music ng favorite band niya. Although nakafocus ang atensyon ni Clyden kay Villacorda sa kanyang virtual meeting, hindi pa rin maiwasan na tapunan ng tingin ng asawang nakaupo sa sofa. She is so bare, no makeup, no lipstick, not even powder on. A typical girl with her sleepwear on. No extraordinary but catches his attention. No, he's addicted to her. That is the right term. Her soft skin, her sweet smell, and her heavenly smooth hair are the best where he was longing for when he got away for long trips and out of towns. Not to mention her extraordinary kindness and non-toxic behavior. Her gestures every time she expresses her love to him was fantastic that made him crave to put her always in his arms. Hug her and kiss her every time. After the meeting, agad lumapit si Clyden sa asawa only to find out she's sound asleep at the sofa with her phone in the stomach. Pinagmasdan niya muna ito. She is cute and inviting. Ngunit napailing siya sa kung anumang naglalaro sa kanyang isip. Inayos na to sa pagkakahiga para hindi mangawit ang leeg and then kissed her forehead bago pumasok sa kwarto ng kapatid at nakigamit ng banyo. Took a shower and get some stuff para gawing higaan. Nilatag ni Clyden ang extra bed malapit sa kinihigang sofa ni Shaina. She's in deep sleep at siguradong bukas na ito magigising. He is lying in his bed pero hindi siya dinadalo ng antok. Humarap siya sa kinaroroonan ni Shaina ngunit mas lalong hindi siya makatulog. Gusto niya tong katabing matulog at yakapin magdamag, ngunit halos naririnig na rin niya ang munting paghilik nito. Hindi naglaon bumangon siya sa pagkakahiga. Di napigilan ang sariling isiksik ang katawan sa tabi ng asawang natutulog. Ngiting-ngiti siya na makapasya ang kanilang mga katawan sa maliit na sofa. Nagising siya Shainang may sumusundot sa kanyang tagiliran. Napakasarap ng tulog niya at kung pwede ayaw niya nang magising. Kasalukuyang nasa panaginip niya si Clyden at ayaw niyang kumawala mula sa pagkakayakap nito. Ngunit hindi tumigil ang pagsundot sa kanyang tagiliran kung kaya inis na binukas niya ng konti ang mata para tingnan sinong sumusundot sa kanya. Half-close lang ginawa niya ngunit mukha ni Nicole na nakita habang nakapamewang sa kanya. Nicole, I'm still sleepy. Maktol na Shaina dito habang siniksik ang sarili sa yakap-yakap na unan. Sa kanyang panaginip, si Clyden ang kanyang yakap-yakap kung kaya't feel niya ang kanyang pagtulog. For goodness sake, get up! Sundot ulit ni Nicole sa kanyang tagiliran. Medyo mas malakas yon kung kaya tuluyan niya nang ibinukas ang mga mata. Bigla siyang napabalikwas na mapagtantong hindi una ng kanyang yakap, kundi legit si Clyden Villacorda. Ngunit sa kanyang biglaang pagbalikwas nahulog ang asawa dahil sa kitid ng sofa na kinahigaan nila. Oh my, I'm sorry! Agad niyang pahayag at agad dinalawhan ng lalaking nakabulagta sa sahig. Buti na lang may nakalatag na higaan sa baba at doon bumagsak si Clyden. Napaungol pa yon na makita ang kapatid. Get lost, Nicole. Natutulog pa ang mga tao. Maktol ni Clyden dito habang kinuha ang unan saka nilagay sa ulo. Aber, bakit kayo magkatabing natutulog sa maliit na sofa? Nakapamewang na tanong ng kapatid at gusto niya nang mainis dito. What is the problem about that? Mulagat ni Clyden sa kapatid. Bumangon to sa pagkakahiga, niligpit ng nakalatag na higaan. What's the problem? Si Nicole sa kapatid na animo ito na ang panganay sa dalawa. Humalokip-kip pa man din to sa harapan niya. Yes. What's the big deal about sleeping together? We're husband and wife in case you don't know. Ines na saad ni Clyden sa kapatid. Nicole started again at baka hindi niya matansya ang mood niya sa kapatid, lalo na't kagigising lamang niya. Husband and wife, can you hear yourself, brother? Kung ines si Clyden sa kapatid, lalong umuusok ang ilong ni Nicole. What do you want? Si Clyden. Kulang na lang din pamewa nga ng kapatid.
Alam niya na si Nicole ang pinakamahirap ka-argue pero this time hindi niya to aatrasan.